Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak. Nagpasya si Leyte Representative Martin Romualdez na isa publiko ang kanyang sinumpaang salaysay na isinumiti noon sa Independent Committee for Infrastructure o ICI. Arya, hayaan na ang publikong humusga kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Sa kanyang video statement na inilabas kahapon, binigyan diin niya na simulat sa poll ay nakikipagtulungan siya sa investigasyon dahil alam niyang inosente siya sa akusasyon ng plunder at graft. Hindi rin daw siya kailanman nagtago kahit pa naglabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban sa kanya. Handa rin siyang ipabusisi ang lahat ng proyekto sa kanyang distrito sa Leyte para mapatunayang wala siyang kinalaman sa isyu ng maanumalyang flood control projects. Today, I'm taking this opportunity to speak directly to the Filipino people. From the start of this controversy, I have been cooperative. I personally appeared before the proper authorities. I voluntarily submitted my affidavit to the ICI. I provided the information and documents asked of me. I did not hide. I did not run. I did not evade scrutiny. I faced it head on within the proper channel because I know there is no evidence that proves I committed plunder, conspiracy to commit plunder, or any similar offense that the Ombudsman may be contemplating against me. And because I have nothing to hide, I am today authorizing the immediate public release of the affidavit I submitted, together with all supporting information so that the Filipino people can judge for themselves who has been transparent and who is simply being politically targeted. Nanawagan si Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito kay Senador Ronald Bato de la Rosa na huwag muna itong tumanggap ng sweldo. Ayon kay Ejercito, total, no-show naman lagi si Bato sa mga pagdinig at sesyon sa Senado mula Nobyembre noong nakaraang taon, marapat lang na huwag na muna siyang sahuran. Kiit ni Ejercito, walang dapat pinagkaiba ang trabaho ng isang senador sa isang ordinaryong manggagawang Pilipino na no work, no pay. At dapat alalahanin ng senador na sila ay mga lingkod bayan at sa buwisang mamamayan nanggagaling ang kanilang sahod kaya't dapat na tuloy-tuloy ang pagsisilbi sa taong bayan. Nadagdagan pa ang bilang ng mga apektadong residente sa kawalan ng supply ng tubig sa San Jose del Monte, Bulacan. Iaanunsyo ang kumpanyang magsusupply ng tubig sa lungsod sa susunod na linggo. Alamin natin ang detalye sa report ni J.M. Pineda. Higit isang buwan na nang ideklara ng San Jose del Monte LGU ang state of emergency dahil sa krisis sa tubig. Higit 40 mga barangay na kasi ang apektado ng mga water interruptions at mabahong tubig sa lungsod. Pero ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO, patuloy ang paglobo ng bilang ng mga residenteng nakakaranas ng pangit na supply ng tubig. Hindi natin masasabi na bumaba mas tumaas pa. Kasi halos yung 62 na barangays natin apektado na. Either may category tayo low impact, medium impact, or high impact. Pero lahat nagkakaroon na ng interruption. Nung nagdeklara tayo, nasa 250 individuals. So kung susumahin natin ngayon, until this moment, baka apektado na ang 300 na San Joseños sa ngayon. Nadiskubre pa ng lokal na pamalaan na sa joint venture agreement ng Prime Water at ng Water District, halos wala pa sa kalahati ng napagkasunduang pondo ang ginamit para sa operasyon at pagsusupply ng tubig sa buong lungsod. Ang importante kasi doon sa JBA na yon, ipinangako ni Prime and the Water District na ang lahat ng consumers niya dito sa San Jose del Monte ay magkakaroon ng 24-hour. Siyempre, dapat. Ganun ang agreement mo, di ba? Nagkaroon lang ng pagkakataon na i-terminate ang kontrata noong 2025 at hindi na rin binigyan ng permit ng LGU ang Prime Water. Ang kumpanyang papalit sa Prime Water ay interim company lang. Ibig sabihin, pansamantala lamang ang tulong na gagawin ng kumpanya sa water supply ng SJDM habang nasa state of emergency pa ito. Ang sistema kasi sa LGU na magbabayad ang mga consumers o yung mga residente ng SJDM. Dito kasi matitiyak ng SJDM LGU
na magpapatuloy ang operasyon ng maayos na water supply sa buong lungsod. Target ng SJDM-LGU na pagtapos ng 2026, maayos na ang supply ng tubig sa buong lungsod. Ako si JM Pineda ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. At yan ang mga balitang nakalap ng inyong PRTV Newsbreak. Live kami sa free-to-air Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang hapon.